Good morning guys! Samahan niyo po kami sa aming gagawing seminar. Ngayon po sa pamumuno po ng aming presidente ng Yusupay Federation at kami po i-attend na seminar ng Red Cross. At bilang kasapi po ng Federation, ako po ay isa sa Board of Director, kaya ang assignment ko po ngayon ay mag-video at mag-documents po ng mga activities na gagawin namin sa seminar. Kaya samahan nyo po kami guys. At yan nga po, nakarating na po tayo sa venue ng aming seminar. Sa ilang sandali po ay magsisimula na po ang seminar. Mayroon na po rito galing Red Cross. Dito po yung mga registration. And partners with the Red Cross. Way back 2008, I was a volunteer ng Red Cross. At doon na po nasimula yung career ng buhay. Tama po. Lalo ngayon sa init ng panahon, sa stressful na buhay, basic life support at isa sa pinaka-importante first aid na pwede po natin itibay sa bahay, sa community natin. Okay po, event po na nais po ninyo na magsagawa kami ng training sa inyo pong lugar. Mangyari po lamang na event. Kasalukuyan po ako ang team leader ng Barangay San Antonio ng Red Cross and team champion ng Parañaque City Branch ng Rizal Chapter and former social services instructor and charot ang dami. Ayan ha. So, maswerte at mabalag po kami. Sana mabuhay ko po muli. Ang Parañaque po ang maraming volunteer. So ngayon, mas mag-active kayo, baka kaya ko pa i-active kasi medyo mahina na rin po tayo. Deteriorate na. Pero may mga magpapalakas sa amin, palalakasin natin muli ang Parañaque. Maraming salamat po. Meron pa tayo galing po sa atin lang. Hey CJ, now it's about time. Magsisimula na po tayo. Diyan po ba si Josan? Tama si Josan. Mawawala. Ayan na. Ayan pala. Diyan ang aking magandang pamangkin. Okay, so magsisimula na po tayo. Mag-ihilaw muna. Hello. Hi. Hello. Good morning. Good morning. Okay, ayun na po tayo para bigyan natin ng pagpupugay ang ating pamangkin. Hello, unang araw po sa inyo lahat. Magsisimula po ang ating programa sa papanalangin dahil as the Bible says in Matthew 6:23, "Seek ye first that God and all things shall be added unto you." Hindi few these things are be added unto you, but all. Kaya lahat, isasama natin lahat doon sa panalangin at para maganda at mapabuti ang ating gagawin ngayong araw na ito. Sa Diyos walang imposible, kaya dito tayo manalahan. Maaaring natin ang magaling ng lahat ng sombrero para po sa respeto sa ating Panginoon na buhay po siya hindi ba natin siya nakita, pero siya po ay ating nararamdaman. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Sa magandang araw na pinagkaloob mo sa bawat isa. Sa buong pamilya ng mga umaten dito, Panginoon, hayaan mo sila na iniwan nila ang kanilang mga pamilya sa kanilang tahanan na may kalusugan, magandang kalusugan at magandang blessing, Panginoon, na gagawin mo, Panginoon. Sa aming gagawin, O Diyos, kayo po ang mamuna sa magsasalita, lalo na sa Red Cross. Tumulong po sa kanilang mga puso at isipan kung ano man po ang gagawin namin. Bagamat inuna namin, Panginoon, na ikaw po ang mangunguna dito sa aming gagawin. Kaya, Ama, patuloy kaming mananalig kasi wala po kami magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga araw na ito, sa susunod pang maghapon na ilalaan mo kalakasan at bumula sa iyo, lalo-lalo na sa ating Kapitan Paul Gasmali at lahat ng ating council. Maraming salamat, Panginoon. The Lord bless you and He will keep you. The Lord make space especially
may space to shine upon you and be grace to you. The Lord will lift up His countenance upon you and He will establish you in shalom. The peace of the Lord of God be upon you, and all the children of God say, Amen. Thank you po. Manatili tayo nakatayo. Siyempre, nagpugay tayo sa Panginoon. Kayo naman, bibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating bansa. Sa pangunguna ni Miss Beth Omali. Bayang magiliw, reminiscing. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw. May dilag ang tula at awis sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niyang kailan pa may magdidilim, lupa ng araw ng luwalhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Salamat po. O sige po, pwede na po tayo maupo. Okay. So, ngayon po ay sisimulan natin ang ating napaka-importante training. Isa po itong, sana po ay bibigyan natin ng pahalaga, bigyan natin ng attention. At ito po ay isang makakatulong sa ating komunidad. Pero hindi po ito mangyayari, itong training na ito, hindi rin po sa initiative ng United San Antonio Federation of Homeowners Association o USAPI. At ito po ay pinamumunuan, siyempre, ng aming napakaganda. Ang napaka-sexy na ha, sasabihin ko sexy, takin. At napaka-aktibo namin presidente. Siya rin po ay presidente ng Body 10 and 11. At siya po ang aming current president ng USAPI, si Ms. Nelly Angeles. Naku, maraming salamat sa iyong introduction. Ang ganda ng pagka-acknowledge sa akin with Glory. Pero sa totoo lang, pagdating sa mga documentation, number 1 yan. Kasi hindi din mabubuo ang ating ganitong mga projects or seminar kung walang documentation, di ba? Siya gawa ng letters, siya ang gumagawa lahat ng mga dokumento, siya po ang nagpa-process lahat yan. Ang akin lang, kung ano yung nag-isip, o ano ba, pwede natin gawin to, ganito. Siyempre, hindi din naman pwedeng ang presidente agad-agad ang masusunod. Depende po yan sa board. May approve. So lahat yan, may cooperation lahat, active lahat ang mga federation namin, lahat sila. Sa isang na, ang Vice President namin, Ms. Remedios Aquino, napakasipag din yan, of course, di ba? Lagi po yung handa, pag lahat ng, alam niyo yan ang partner ko pag kami umakyat na sa city, lahat ng mga pakikiusapan namin yan ang partner ko. Kasi kung ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin, di ba? So dapat lagi sa lahat, bawat isa, meron yung mga kanya-kanyang assignment. So, syempre natin si Ms. Jocelyn, siya po ang First Jocelyn, yan, syempre, dito sa atin, Ms. Jocelyn. Number 1 yan, pagdating dito sa barangay, siya na lahat. Sabi nga na hapon, bakit ako lahat? Sabi niya, ako na yung tarpaulin, ako na upuan, ako pa yung proyekto. Sabi ko, ayaw mo yan, kasi dati natin ginagawa. Meron kaming committee. So itong committee, sinusunod namin yan para lahat, ito yung gagawin mo, ito yung gagawin mo. Para hindi yung pagdating sa mga ganitong seminar, ay walang ano ganito, ano ka mang gano'n Dapat, di ba ang ina, katulad natin mga nanay o tatay, kailangan meron tayong sinusunod na roon sa isang bahay. Ganin doon po kami. So, syempre, ang Santiago Homes, isa po din sila, si Pres Maria Teresa, no? Yan, nandun po siya sa kabila. Isa po yung treasurer, isa po yung may hawak ng aming, syempre, hawak yaman ba, tawag doon. So, siya po ang ngayon nakamanay sa pagkain namin. So, may yaman daw, diba? Joke lang yun. So, syempre, kasama din po natin, sino po ba?
Ang iba, ang mga presidente natin, syempre si Umagi, ang Vice President ito ng San Antonio, Bamitan ng 11. Ayan. Sino ba? Si CJ, isa sa mga, of course, yan, nakita rin nyo naman si CJ, number 1 niya sa pagdating sa Red Cross. Alam, importante, disaster management po yung hawak na. So yan ang napaka-maganda din para sa ating mga leader. Lalo na sa mga nagsasakupan natin. Tayo magbababa sa kanila eh. Tayo magbababa sa kanila sa mga miyembro natin kung ano yung matututunan natin sa maghapon ngayon. Diba? Of course, syempre may mga directors kami, mga kasama namin sa Ina Homes. Ayan, yung mga ibang mga board of directors. Hindi ko lang, marami na sila, so hindi ko lang mababanggit. And of course, si Miss Glory, yan, isa sa mga documentation natin. Miss Glory, ang maganda natin at sexy. Sanay na sanay po yung mag-MC kasi dati po siyang siya po yung isa sa mga nagtuturo din. So, marunong siya mga seminars, siya po yung nagtuturo. So, magaling siya sa ganyan. So, lahat yan, isa-isa, pinag-aaralan namin kung ano yung aangkop sa'yo. So, yung federation namin talagang may taglay na sipa. So, ito kasi sa atin, na-seminar na po kami dito sa amin last year ba yun? September last year. Nakita namin ang dami po talaga ng magandang sundin. Maganda natin gawin. Alam niyo, isa sa mga naisip, pag tayo ba, pag nagkakaroon ng ulan, o kaya binaha tayo, anong first aid ang gagawin natin? Tulad na pilaya, nabagsakan ng ikaw na lang magtatatawag pa, kukunin pa yung cellphone, paano kung daw ba? So, meron na kayong aral sa Red Cross, mismo sa bahay ninyo, gagawin nyo na. Makaligaya dyan, gawin nyo na kung ano yung pwede nyo gawin. At yung mga dapat natin sundin, lalo na pag may mga nasugatan, o diba? Yan, kahit sila po ang gagawa, magtutulong sa atin na ngayong araw. So, syempre, napapasalamat din ako sa mga sponsor natin. O, diba? Ayan sila, o. Sino mga sponsor natin? Sila, Councilor Benson, Sheila Benson, syempre, Councilor Wawis Soto, and Councilor Ayana, and Councilor Iris Clara, and of course, our Councilor Rico. And, syempre, ang ating kagawad, si Asing. Yan. So, yung mga nauhaw, pwede na uminom ng tubig dyan. O, diba? Alam nyo, ultimo, gano'n-gano'n, hindi natin may uwi yan. Di ba yung uwi yan pag hindi maubos? Joke lang. Anyway, so ngayong araw na to, meron po tayo, ay 10 o'clock, bibigyan na po natin yung burger natin, may tubig na. Alas 12 po, hindi na po kayo magugutom, meron na po tayong tanghalian. Pagtugtog naman ng 3 o'clock, meron na naman tayong merienda. So, sa buong araw na ito, ang kailangan lang po natin makinig sa ating retos at tayo nakaupo, huwag po matutulog. Wala tayong matututugan, di ba? Pag busog, tulog. Kaya tawag ng tulog, di ba? So, yun lang. Ako po ay natutuwa at kayo po ay pumunta ngayon, dumating niyo yung araw. Medyo sabi ko nga po kanina, medyo nagkaroon lang ng conflict. Kasi unang letter na ipinadala natin is 1 to 5. Yun yata na ipag-iisip ka. Pinahabol lang namin. So, ang dapat pala, ang dapat talaga yun, 8 to 5. Na-miss lang yung 8 at 1. So, kung kukunti lang tayo ngayon, baka after that, magdagsaan na sila. Okay? So, ngayon po, nagpapasalamat po ako sa Red Cross. Andito po sila ngayon. Ikaw na ba ang itanong-best sa kanila? Tayo pinrami sa certificate. Ang problema po ng certificate, lahat po yung nakasulat, hindi po mabasa yung iba. Sa ng program. Kasi may program po kasi yung certificate. Ang problema po, sabi nila, ano po yung una namin yung isa? Ako po ay consultant din ng Sendo. So, pwede po ba natin pwede po ba natin i-print na yung iba? Paano yung natira? Sabi ko, isabay-sabay na lang. So, manatili siyang aral at manatili sa ating mga isipan. Ngunit natin siya magamit. Okay? Though, pag may emergency siyempre sa mga bahay-bahay natin, yes, hopefully magamit natin siya. Hindi pwede tayo lang meron sa barangay na gamit din sa taas. Hindi po siya nagbabasa.
Hindi po nababasa ng proyekto. Ayan. Sabay natin. Yung kalagayan ng ating Ha? bakit kasi signal na 1.2 Celsius ang pinadagdag kada taon. So how much more kapag dumating yung 10 years? 39 times 10. Gano'n na kainit? 49. Pero ganito nakapag-absorb. Kailangan mo na sound. Kayo ma. Okay na kayo ma. Kasi gano'n kainit doon? May tubig na rin pa kayo. Parang mapapalo ko sa ano. Imagine 48 to 50 Celsius. Gano'n kainit? How much more kapag tumagal pa yung panahon, nasira yung ating ecosystem, yung ating ozone layer. So, mas mainit yung panahon. So, tandaan natin sa mga ecosystem natin ay 1.2 Celsius per year. Kaya sobrang init po talaga. So, medyo malabo lang po dito. Pero sabi dito, okay, more than 4.65 million na tao sa Pilipinas ang naapektuhan ng climate change. So, maraming factor na sila nakakalimutan, pwede sa agriculture. Sa tingin niyo, ano ba yung pwedeng epekto ng climate change sa mga farmers? Drought. Pwede silang kabaha, okay? Pwede masira yung Pananim. Matuyo. Matutuyo. Akala ko napagod yung next sa akin. So, maraming factor po kung ang gulat ng climate change. Kumbaga, maraming loss sa tinatawag. Maaaring malugi yung mga farmers natin kasi nga sila yung kanilang pananim. Okay? Yung mga pari na dapat pinigil malamang, ayan, mababasa. Pero di ba, wala pa sa panahon, inaaral yung pinigiling agad yung pari. Kaya wala na yung kinalaman. Sa mga minista natin, at yung effect ng climate change. So, very good, ma'am. Ayan, fish ear. Kung saan yung mga isay ng mga katay. Dahil sa kakulangan ng oxygen sa tubig. Ano ba na sa mataas, okay, ang temperature natin, yung mga isda natin, hindi rin makikita sa mga mababang portion ng karagatan o dagat. Kasi ngayon nga po yung water o yung sea level, sila ay mas focus sa Malalim. ng dagat. Kaya mas mahirap yung mahirap mag-isda. Okay? So, sabi niyo po dito, okay? So, preparedness dito, kaya ko po sinasabi, iba po talaga yung may alam, no? Sa mga ganitong bagay. Kasi, mahirap na magulantang na tayo na may nangyari na hindi natin yung alam ng mga gagawin natin sa mga lugar natin. Lalo na po tayo yung mga opisyales, di ba po? Tayo po yung dapat na nangunguna na aware sa mga ganito mga bagay para naibahagi po natin sa ating mga members. Gusto ko po i-acknowledge din, of course, yung mga representative po ng ating mga mahal na konsehal po dito. Nandito po ang representative po ng ating mahal na konsehala, si Neslana, SJR, po. Again po sila Ate Lani, sila Sir Mama, sila Sir Wahu, sila Wow! And then yun po, ang ating representative po para po kay Konsehala Iliana. Benson. Kaya, of course, ang ating mahal na konsehala Rico Goles, nandiyan po. Benson. Yeah, of course, natin. Kita kay konsehala Benson. Maraming salamat po sa inyo at sa support na inyo po ninyo. And of course, syempre, ang bida po sa araw na to, ang magkakanda po ng ating seminar, of course, ang Red Cross. Lagi po yan dito,
dito nga, nandyan po yan, napakadaling lapitan ng ating barangay. Matagal na po yan, wala naging kalawal ako, barangay secretary pa lang po ako. Ang department po ng Edwas para po sa Antonio ay talagang buong-buo. Ayan po yung partnership po talaga. So, thank you so much po for this. And, yun ko. Ate, ito. And honestly, alam ko may mga tips and pieces sa mga seminar for disaster management, preparedness, sa mga areas dito na binibigay ng ating city government, ng ating barangay. Pero, ang ano ko talaga, yung wala pa talaga yung buong na ibababa sa community na magbubuo. You know, even sa inyong mga opisyalis, sino dito ang merong focal person or disaster team for their community na naka-establish na meron talaga? Wala. That's what I'm saying, di ba? Ako, member din po ako sa volleyball ko, na homeowner. And I admit, hindi pa rin talaga namin nabibigyan ng tuon yung bagay na to. This is for me, napaka-importante po talaga. Neighborhood, homeowners, regardless kung nasan kayong community. This is Barangay San Antonio. We co-exist. Okay? Kung ang asosasyon nyo, neighborhood nasa loob ng isang homeowner, hindi natin pwede sabihin, extra pera kayo, homeowners kami. Diba? Or kayo, neighborhood kami, bahala kayo dyan. No! Nasa isang lugar tayo. Diba? We should work as one. Yun po yung importante. Pag nag-disaster ba, homeowners lang ba yung maaano? Diba hindi? Bumulugan natin. So dapat po talaga, yung mga ganito, yung mga ganitong palitin, paseminar, atinan po natin yan. Kasi marami po tayo natutulong at makakatulong po sa ating mga asosasyon. And ako, for one, alam natin to, hindi po lingit sa lahat, na minsan, ang homeowners at neighborhood, may konting, alam niyo yun, may konting iwasan. Yun po yung alisin natin. Kasi nasa isang barangay po tayo. Mahalin natin ang bawat isa. Maging magkaroon po tayo ng malasakit sa bawat isa. Regardless of homeowners, kayo neighborhood, isang barangay tayo. Okay? Dapat po magkaisa, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Dapat nga nag-uusap-usap. Diba? Kasi, hindi ka nag-uusap sa lima sa'yo. Oo, nasa lima sa'yo. Ito homeowner. Nasa loob sa'yo ng homeowner. May ganun po yung mga neighborhood, diba? So, nasa geography mo, isa lang. So, kung magkami ng disaster, dahil-dahil din po. Kung hindi kayo magpapakapag-usap kung kasi. I know medyo malayo pa kasi dapat nag-usap. Pero you know, always better to start now than never. Agree ba kayo? Yes. So, yun, maraming salamat sa pagbibigay niyo ng pagkakataon ko sa kanila. At sa affordable, siyempre, na-isipin po ng ating youth society federation for the disaster management. Sana po sa mga susunod na gagawin ng mga ganito pong programa. Sana po ay maging activity tayo. And after this, ano pa mo, kayo matututunan natin na ibabahagi ito ng resto, maibabago ito sa community niyo. At kung pag may hindi na opisyalis, magpandak na ito yung sarili niyo. And I'm sure, ang network po, open naman na even sa mga neighborhood or homeowners na sa isa nila. Yes, request na. Written request na po, sir, di ba? So siguro mamaya, before mag-end po yung seminar, alamin po natin sino po yung contact person para po makagawa kayo ng letter at resident directly para maibabago yung etong ganitong seminar sa lugar nito. Ano po? Yun po, kasi malaki po kayo siguro yan. Kahit maliit, kahit pausin-usin. At hindi mahirap po, and now pa lang, ako, sabihin ko sa inyo lahat, alamin mo mga, hindi na ako pwede pag nagaling sa akin, ang kayo FD, sabihin po kayo mga tao, para di kayo sabo. Hindi na lalapitan mo, lahat ng mga telepono mo, mga kontakasyon, alamin mo lang natin, para di kayo. Then, dito sa mga offices, diba, ay, natin mga nakagawad sa harbon, galaman,
Yan po ay yung kasama po natin, counterpart natin, bumulit po ako, siya po ay sa ulit po. Ayan po. If I like to sabi ko, buko ko na kayo sa lugar pa rin. And then, pag na-establish mo na yan, pwede kayong mag-request sa lugar ninyo, para po yung ibababang siya na sino. Nakaakibat kung ano po yung sa lugar ninyo, diba? Sabi ko nga, alam niyo yung mga nandiyan na yung ating mga kapitan. Kap, good morning! Palakpakan mo natin, Kap! Gonzales! Ellen Ramos! Good morning po! Ayun. So, ngayon pala po muna kayo. Good morning po. Para po, yung maging good morning tayo. Ayun po, pag-verse nyo. Para, kasi may mga cluster naman tayo. Sinabi ba bahagi ko sa inyo? At siyempre, labang magpapos. Ano naman natin? Meron na sige pa. Sa bawat isa po sa inyo. Sa naging support na rin po sa inyong nakalagin po sa bawat. Kaya hindi ako, thank you so much po. At kung saan po nakalagay ang ating barangay, kung ito mga barangay, ang barangay po ay laging nakasibalbal, naka-active po sa inyo sa ano man ang pangangailangan nyo. Ang kailangan lang po siyempre, lumapit kayo. May problema sa lugar nyo. Pwede ko lang rin sa sulo. Dahil naman siyempre ang pwede. Na hindi ko naman lahat na makakawin mo rin lang. Imbis na iba kasi, umpisa sa pagbabatikos, ang barangay ito, ang barangay ito, mga drainage natin, mga pagpapaayos po ng mga pako at mga daanan. So po yan sa number 1 na pinututukan po ng aming opisina, yung maiwasan po natin yung pagbaha at saka yung pagsaayos ng mga daanan ng mga daanan ng bata at mga seniors. Pero yung mga yan, hindi po natin talaga mag-maintain ng maayos yung disiplina po. Sabi nga ni Kagawad, kung mawawala po ang disiplina, ano yung mga nakaharap, kita natin yung resibo, basura. Basura po. Yun ang nagiging dahilan kaya yung mga water waste natin. Ayusin po natin sa kanya. Mga tao po, patuloy po nagtatapon ng basura sa ating po mga creek. Lalingat lang yung mga barangay na nagbabantay. Ako, kung makikita ninyo, may inidoro, may sopa, may kama. Eh, pag bumara po yun talaga sa water waste natin, sorry na lang talaga. Talagang lulubog at lulubog po yung lugar natin. Dahil ngayon po, yung ibang lugar na hindi binabaha. Binabaha na po talaga yung basura at yung unexpected na laking volume ng ulan. Kaya po kailangan talaga po natin magtutulungan sa bawat po, sa Sukana, sa Juban, sa Sukis. Tuloy-tuloy po yung paggawa po namin ng mga proyekto po na hindi na mapapakinabangan sa mga mga at sa taong yun yung laging bukas na aming pipilan. Lagi po nga ubabay at tumulong po sa bawat proyekto na nais dito na hindi na lugar. Hindi naman po at sa mga magandang po sa magandang mga po sa lahat. Maraming salamat po sa pag-ibigay. Thank you very much po. Ang Brahon Councilor Juban at Councilor Pinas Plana. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ingat po kayo sa patuloy. Salamat po. Okay, maraming salamat po sa ating, syempre, ang ating Mr. JR. Yan, isa sa OIC ng ating Office of Councilor, Pinas Plana. Muli din po, bago po ang lahat, syempre, tatawagin natin ang ating Honorable Kapitan Paul Nasale. Magandang umaga po sa ating lahat. Hello. Good morning po. Okay, sa mga homeowner, Devil Road, kasama ngayon, magandang umaga po. Ang ating po pag-uusapan ngayon ay sakuna, disaster. Di ba? Ano ang gagawin at hindi dapat gawin pagdating ng sakuna?
mga bagay na baka sabihin ninyo ay paulit-ulit na sinasabi. Eh, yun po ay paalaala. Paalaala sa ating mga lalo na yung mga neighborhood, yung mga kasama natin na nakatira sa gilid ng creek o ng ilog o yung mga lugar na binabaha. Kailangan malaman po natin ano ang kailangan gawin, ano ang hindi dapat gawin. At napakapalad po natin ngayon. Alam ko na ito po ating ginagawa ngayon ay initiative ng United San Antonio Federation Homeowners Association. Para po naman natin. Of course, pangunguna po ni President Nelly Angeles. Okay. So, yan po ang at mabuti naman. Kasama po natin ngayon ang Red Cross para sa kanilang mga bagay na ibibigay sa atin. Para ng Red Cross. So, yan po ang paalala. At sa pamamagitan po naman ng barangay. Nandito po kasama natin si Kagawad Carla, Kagawad Bo, at katatapos lang sa salita na kinatawa ng ating Crucial Esplana. Sino pa ba ay nandiyan din ang kinatawa ng Crucial Asila. Palakpakan po natin. Ayan. So, sa inyo po lahat, maraming salamat. At ulitin ko, baka sabihin nyo, paulit-ulit tayo, parang lagi na tayo nagkakaroon. Eh, mabuti po yung may paalala. Kasi ngayon, bigla-bigla, may darating na bagyo, bigla-bigla, bubuhos sa ulan, makita natin, baha, ang sukat, nakita nyo, kailan lang, ano sabi? Binabaha ng yung harap ng SM, talagang baha-baha. So, nakakaawa naman. At ngayon po mga kasama na rin natin, ang presidente ng, si Paring Noli, palagpakan po natin. Okay. So, ayun po yung mga bagay na dapat natin malaman. Ulitin ko, ang pag-uusapan natin ngayon ay sa una, disaster. Ano ang dapat gawin at ano ang dapat hindi gawin. Yan po ang mga bagay na lalo na sa sunog, bagyo, linggol, ay huwag naman sana mangyari. Huwag naman sana. Pero sabi nga nila, mas mabuti nila yung ready tayo. Ready tayo. Anong mga oras? Unang-una, ang kaligtasan ng ating pamilya at ng ating mga kabarangay. So ngayon po umaga ay marami po tayong maririnig ng paalala at tandaan po natin ang mga bagay na yan. Salamat sa ating federasyon. Ng ating city. Okay. Parang nakikita yata ang palakpak mga bulog na eh. Thank you, Ate Nelly. Nakatahanap ba natin na happy birthday ang ating happy birthday. Kaya 28th birthday lang yan. Napakasipag niya Ate Nelly. Makikita niya. Even before elections, ang gusto ang hiling ito house to house. Totoo, kahit mapa-election, palakpakan natin si Tita Nelly. Tita na gawin, no? Anyway, again, unang-una good afternoon everyone. Congratulations sa lahat na nandito ngayon. Bakit congratulations? Kasi ito yung mga bagay na hindi natin alam na kailangan pala natin. Diba, may maraming bagay na pag-iisip ko. First aid, disaster preparedness, oo. Pero once you know it, these are the things na makikita nyo gano'n ka importante. As the chairman on the Committee on Disaster Risk Reduction Management, isa po ito sa inaatulog natin maragal na. Yung being resilient. Ano ba ibig sabihin ng resilient? Pag sinabing resilient,
ito yung pag pinagpagkatatayo ka. Because alam naman natin, natural disasters happen. Emergencies happen. May tanong, handa pa tayo pag nangyari ito. Di ba? Kaya napagkita naman natin yung ating Red Cross kung saan sa oras na binigay nila sa atin. Partner, ano yung mga topics natin for today? CR, yan. Because, ang goal natin dito ang goal natin is for us not just to help ourselves, but help our loved ones. Yan ang pinaka-goal natin. Remember, may pag-aaral na if the big one happens, ano yung magsabing big one? Yung earthquake, meron tayong tatlong araw, 72 hours that we need to survive. Tama, di ba? 72 hours. Dahil ito talaga by passion and by heart yung akin sa disaster reduction management na committee. Marami tayo na isa dito. Mamaya nag-ito ito yan. Pero, again, you have 72 hours to basically survive. To know what is needed to be. So, game na po ba? Yes! Okay, so, 10! Unsi! Jis! Ay, hindi maanong Espanyol ay Jis nga. Unsi daw, unsi? Ay, ba yan? Highland! Tatanda na, hindi mo magbilang. Lang, Mike! Okay, klaro. Okay. Ano number mo? Okay, so start tayo sa number 42. Okay? So 1, 2, 3. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
You. So sexy. Satisfied ba kayo sa you? Yung mga nasa likod, satisfied ba sila sa you? Hindi daw po. Oh, 1, 2, 3, letter U. Sample ko lang po. Si ma'am, si Pres. Letter U, si Pres. Yan, si Pre, yan lang. Letter S. Parang pareho lang. Parang wala na, iba to na. Next, big letter A. A, baba ka muna ng gano'n. Tapos baba ka lang, tapos gano'n. So, kaya asundan niyo yung itsura. Big letter F. Down. Up. Bakit? Isa pa. So, letter F. Big letter H. Baba. Angat. Kanan. Baba. Okay. Next. Letter A. Tahan. A. Okay. And last, I. So, isa lang yun. Dulo lang yun. Kasi kung may letter, kung small letter yan, may tutok sa end na. Okay? So, malabot pa yung katawan nila, mami. Nagising na sila. Yan. Palapakan po natin sila. Ako po si Dan. I'm a trained first aider. Okay, pwede po bang tumulong? Kanino magpapaalam? Sa pasyente o sa kasama? Sa kasama. Sa kasama or sa kanyang guardian or paligid na? Okay, kung may tanod doon, may barangay, may police, and responsive. Ano gawin natin? Call 911. Call 911. Call your friend. Okay, Yes. call your kamarites. Or 143 for that cause para ano? Ma-inform. Yes. Okay, kung alam niyo yung number ng barangay, may kakilala kayo sa barangay, responder, tawagan ninyo. Opo. Sa kailangan ng tulong. After nun, i-check natin yung ABC or airway, breathing, circulation. May tinatawag po tayong head chill lift. Okay? Pag sabing head and chill lift, ititingalanan po ng pasyente. Okay, and then, i-check natin yung kanyang mouth, kung may obstructions. Okay? So as much as possible, okay, kung may obstruction at may gloves naman po tayo, gamitin natin yung gloves natin para tanggalin yung Ay, sorry. alam mo. Okay? After nun, check natin yung breathing ng pasyente by means of loop, listen and feel. Loop saan? Sa chest. Kung may rise and falls. Listen saan? Sa hininga ng pasyente and i-feel natin kung may hangin na lumalabas. Huwag yung sisingutin ha, baka singutin ninyo. Okay, abiti ko to. Okay, so after nan, ilalagay natin yung ano daliri saan? Liel. Sa tayo ng pasyente. Okay, place. Okay, habang nag-check ng breathing and then count 1,001 to 1,010, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. Between 1,001 to 1,010, there is no pulse, no breathing. Ano next na gagawin natin? Ano na? CPR na agad. Okay, so bago CPR, i-follow up yung ulit yung ambulance na. Okay? Baka mamaya hindi pa na tumahawa. Okay? Sobrang taranta niya, ano? Biglang umuwi yung lutusan mo. Okay, so after nan, proceed the CPR. Ilagay natin yung dalawang kamay natin. Okay? So kamay nan, over and dominant hand. Okay, sa gitna ng dibdib ng pasyente. Between imaginary nipple. Okay, sa may bandang sternum po natin or yung gitnang buto. Okay? Yes, yung pinakagitna po. Yeah, so simula dun sa kilikila slide lang po ninyo, pupunta sa gitna. Okay, so always lean forward and always flash yung elbow.
Okay? So, ang counting po natin is 1 to 20, 1 to 9, and then yung last number will be the first cycle. So, sa pag-CPR po natin, nalapit natin 30 compression, 2 ventilation, and 5 cycle. Okay? Pero dahil wala nga tayong CPR mask, okay, so ang gagawin natin ay pure complete shield. So, ang tawag naman po dito sa hawak ko ay CPR mask. Okay. So, itong CPR mask, may nakalagay dito na 1 way valve. Pag sabi 1 way valve, pagkabuga mo ng hangin, hindi na lalabas. Okay? So, ito yung CPR mask, ito yung nilalagay sa pinaka-ilong ng ating pasyente. Isang bandang baba at yung isang bandang bibig. At dito magbubuga ng Hangin. Okay? So, pagkabuga ng hangin, syempre, huwag yun ng, higubi pabalik. So, 1 way lang siya. So, buga lang kayo ng buga. So, every 30 compression, 2 ventilation or 2 blow. Very good. Okay, so, ano yung mga dapat tandaan kapag tayo nag-CPR? So, unang-una, kailangan straight lagi yung ating elbow. Okay? Huwag tayo mag-torque habang nag-CPR. So, yun na paano mag-torque. Ayan. Huwag din tayo mag-head bounce. Ayan. So, baka mamaya kayo na unang mahilo. Okay? Kaya yung mahimatay. At iwasan ninyo magpapalit-palit ng kamay habang di pa tapos yung cycle. Okay, so ang counting natin is 1 to 20, 1 to 9, and then the last number will be the first cycle. Okay, so ilan po tayo? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Okay? Kung may CPR, face shield, gamitin. Pero kung wala, tuloy-tuloy lang po. Okay? So, sige, Sir Northern, tuloy tayo. Okay, so tuloy-tuloy lang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So after that, you're done na? 1,001 to 1,010. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. Okay? Kapag may pulso at may hinga yung pasyente, okay, turn to recovery position. Okay, so kapag perform na recovery position, yung pinakamalapit na kamay, nilalagay saan? Pinaka-puluhan. Okay? Yung pinakamalayong kamay, yun naman ilalagay sa dibdib. Okay. And then yung pinakamalayong paa, ito crossover sa... Ano na, para madali. Alright. Oo nga. Okay, si ma'am yung magtatagilid sa'yo. Sige ma'am. Kaya kita. Okay. So, Yan. right load po kayo. Yung pinakamalayo ay ilalagay sa dibdib. Ang load po. Ma'am load po. Ay, hilo kayo niya. Okay, yung pinakamalayong kamay nila sa dibdib. Alright, yung pinakamalayong paa is i-crossover sa kabila. Okay, hawakan yung pasyente sa kanyang balikat. Okay, hawakan sa may... Akala ko sa liig. Yung kaliwang kamay. Ayan. Okay, yung kaliwang kamay ay nasa balikat, yung kanan ay nasa bewang. Okay, so bago kayo Ganun pala. position, okay?
always pa rin magpaalam kung ang pasyente ay cautious ka. May baka si mami masakit yung likod niya or may yadamdam siya. Bigla mo nagilid. Aray! Okay, so again, di tayo nagbibigay ng heart sa ating patient. So, if ever magpapaalam tayo sa'yo, tatagilid kita sa bilang ng tatlo. Okay, pag sinabi sir, oo. Isa, dalawa, tatlo. Kaya? Kaya? Ayan. So, after nandiyan na kayo mag-check kung may sugat ba or may deformity yung likod ng pasensor. Okay. At kung may sugat siya, ano gagawin natin? Okay, control the bleeding. Okay? So, kung gusto niyo kung mas malalim yung ating video, may bakit Anong kailangan mo dyan? Okay? Sisa. So, dyan yan. Ulo hanggang paa. Okay, check. Ilang virgin. Okay, no blood, no dots. Okay, no blood, no dots. So, nagdating po ng dots. Kapain- So, pag sinabing blood, Kapain mo walang ulit. dugo, walang sugat. Pag sinabing deep, stands for deformity. May na-deform ba sa kanyang likuran? Okay? Very Pag good. sinabing open wound. Okay, may laceration ba dyan? May wak-wak? May burn? Okay, lahat ng klase ng open wound. Tapos ba yun? Sa pagkakapag, medyo magtigas. Meron pa. Parang may pasa. Okay, so check niyo po yung ulo hanggang paa. Okay? Pag-video ka. Mahirap yun kasi nalay yun. Kung sa bulgato. Alalay lang po ba? Baka biglang masamang sila. Nakakain na ng ano. Ng burger. Ayan. So para ma-visualize nyo lang kung paano siya gawin sa actual na tao. Huwag nyo sasampahin ha? Okay. Wala pong nalalampal. Okay. Ma'am, okay ka lang? Ma'am, okay ka lang? Ma'am, okay ka lang? Kapag hindi ka response, ano pong gagawin? Tatawag, call a friend. After po nyo ma-check yung responsibility, ano pong gagawin? Tatawag ka sa ano. Okay, call a friend. Sige, call ma'am. Sige, tatawag kami. Yes. Okay. Ambulansya pa. So after nun, ano po na sa gawin ma'am? Check yung airway ng patient. Tingala natin. Yan, tingala. Okay. Check the nose and check the mouth. Okay. Kung may ano. And then after nun, check for breathing and circulation. Sige ma'am, check yung kapay niyo po yung pulso. Okay. Sa kabila po kasi parang sinasaka niyo po yung pasyente. Ayan. Sumulo po. Sa kabila po sa kanya ng pasyente. Okay. 1,001, Okay, count po tayo. 1,001, 1,002, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. May pulso, may hinga? Wala po. tawag ulit, tawag. So let's say wala. Ano sa gagawin? Tatawag po ulit Follow ng up yung Ambulance. Ma'am, pakipaliwag yung ambulansya. Okay, after that, yung natin sa paglalagay sa kamay or sa dibdib po ng pasyente. Okay? So ma'am, dahan-dahan lang po ha. Okay. Okay, so yung pasyente. Okay? So press 1, 2, okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Uy, nakalabas ang ngipin. 1. After ng 1 cycle, Another 20. another 20. Yes po. and then 1 to 9 and then 2. Okay? So, tuloy-tuloy. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, Hindi ka magawang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos 2. 2. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17. As we draw our red control, we want to take a moment
each one of you for your active participation and contribution today. Our engagement reflects the dedication we all share towards making our community a vibrant and welcoming place to live. Let's continue to support one another and uphold the values that make our federation strong. We look forward to seeing all of you at our next event and working alongside you as we tackle the challenges and opportunities that lie ahead. Thank you once again for your time and commitment. Safe travels home. On behalf of Yusupan Federation, this is your Vice President, Remy Aquino. Yes! Thank you! All Yusupan members, kilala niyo na po, under the leadership of Nelly Angelet, Secretary Jocelyn Sadsad, Lord Casilag, our Assistant Secretary, Committee on Election, Beth Umali, Committee on Grievance, Corazon, Ursula. Maraming salamat po sa pagsama sa aking vlog today, sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Sana po ay mayroon kayong natutunan. Maraming salamat po.